Hello, and welcome to Realizations with Clarissa, a podcast sharing weekly lessons on productivity through well being. I'm your host, Clarissa Dunan, and every week I'll be sharing stories, realizations, and the lessons I'm learning while I'm figuring out paano ba magkaroon ng more fulfilling relationships, lasting happiness, and productivity, both at home and at work. Expect tips on how you can enjoy a quiet mind every day and feel more confident and secure at marami pang iba to bring more positive feelings into your day. I will also talk about misconceptions o yung mga maling akala, mga bagay na akala natin tama kasi lagi natin tong nakikita o ginagawa pero in reality hindi pala nakakatulong sa atin. I will also talk about the challenges that all humans seem to face when it comes to how we think, feel, and behave. And I will challenge the version of success and happiness na natutunan natin and inspire you to fully enjoy your journey in life nasan ka man ngayon. If you are ready to explore these realizations with me, remember to follow and subscribe so you never miss an episode. And if you enjoy the podcast, please leave us a rating and a review. It will really help us to reach and inspire more listeners. Together, we can spread positive feelings even further. Thanks for listening and enjoy the show. Hi! Welcome to the first ever episode of the Realizations with Clarissa podcast. Salamat sa pakikinig ngayon. I'd like to share with you bakit ko naisip na magkaroon ng podcast. Actually, never ko talagang na-imagine sarili ko na gagawin ko to. Kailan ba ako nag-decide? Mga 3 weeks ago. Tapos sinigurado ko muna na talagang paninindigan ko to. And sabi ko, why not? Kasi gusto ko talagang magkaroon ng contribution sa community natin, lalo na sa ating Filipino community, na marami sa atin ang magkaroon ng more fulfilling relationships, lalo na sa mga mahal natin sa buhay, and also people we work with. And gusto ko ma-enjoy natin yung mental and physical well-being. Yung hindi na nabuburden ng stress, mas masarap ang tulog, at gusto ko din marami sa atin ang maka-enjoy ng productive life sa bahay, tsaka sa kung ano man ang trabaho natin. Yung productive, ibig sabihin, nagagawa natin yung gusto talaga nating magawa sa buhay. And ang tingin ko na pinaka-effective na paraan para makuha nating tatlo yan, yung fulfilling relationships, well-being, and productive life ay kung meron tayong quiet mind. Hindi lang sa quiet mind na wala ka na ibang nasa kanto ka lang, nasa corner ka lang, di ba, walang ginagawa, nagpaka-quiet mind, nag-meditate ka buong araw. But paano natin yan ma-apply sa iba't ibang aspeto ng buhay natin so we can live a fruitful and meaningful life? At maraming tao ang makabenefit din sa fruits na yan ng buhay natin. So yan yung dahilan kung bakit ko naisip na mag-start ng podcast na to. Lalo na kasi ako na-experience ko talaga sa sarili kong buhay na wala ako nung mga na-mention ko na yan. Wala akong mental and physical well-being. Grabe insomnia ko dahil sa kakaisip ng mga stress. Hindi ako masaya sa marriage ko. Hindi ako masaya sa pagiging nanay. Hindi ako masaya sa trabaho ko. Hindi productive kasi ang daming distractions. Kulang ng confidence, kulang ng self-esteem. Sabi ko, grabe, ang hirap pala, no? Ang hirap pala kapag ganon. And na-realize ko, lahat pala ng pahirap sa buhay ko, lahat ng mga obstacles ko, yung mga nagsasabotay sa buhay ko, galing din lang dito sa mga iniisip ko. At nung natutunan ko kung paano ko yun ma-handle ng maayos, grabe yung nagbago sa buhay ko. Sabi ko, grabe, ganito pala kadali maging happily married. Ganito pala kadali maging winner ang relationship with my daughter. Ganito pala kadali magkaroon ng human connection. Kaya ko pala na maging masarap ang tulog. Akala ko insomniac na ako forever. So sabi ko, kung kaya ko, given my type A personality at yung mga pinagdaanan ko before,
Kung kaya kong ma-experience to, kaya din ng lahat, kaya mo din. Pero sabi ko, paano ko to share sa ibang tao? Actually, sa isang taon na din akong nagre-reels in English, o di ba? Sa totoo lang, kung maiiksi ang reels, di ba, kailangan talagang masiksik mo sa loob ng ilang seconds lang yung mga sasabihin mo. Pero sabi ko, marami pa akong gustong i-share. Tapos mas masarap kung Tagalog na. Di ba? Kasi mag-share ka na nga ng puso mo. Tapos i-compress mo pa sa ilang seconds, i-English ka pa. O, di ba? So, magpakatotoo na tayo. Di ba? So, I really want to serve the Filipino community. And start with me and start with you. Na maging okay tayo. Let's be in a good place para maging inspiration tayo sa sarili nating pamilya, sa mga katrabaho natin, people we're with, people who can see us na sila din, 'di ba? Kaya din nila na magkaroon ng meaningful, fulfilling, fruitful and healthy life. So, yan, gusto ko din na i-share yung lahat ng mga personal development ko kasi mahilig ako magbasa ng libro. Ang goal ko makatapos ng isang libro every week. Yan. Sabi ko, gusto kong i-share lahat ng natututunan ko. Maraming courses ng personal development. I'm a qualified coach as well. Marami akong mga inaral na nakatulong sa akin. Primarily, lahat ng ginawa ko ay para sa sarili ko, parang maging okay ang buhay ko. Sabi ko, this really works. Why not teach it to others? Yun ang vision ko talaga is marami sa atin ang masaya, may peace of mind, diba? Unconditional joy, hindi lang kapag may mga magagandang pangyayari o may mga isi-celebrate, doon lang tayo maging masaya. And isa sa mga common kong nakikita din kasi I've been coaching people, parating dinidelay yung happiness. Magiging masaya ako kapag nangyari na to, kapag nakuha ko na to, kapag ganito na itsura ko, kapag ganito na nangyari sa anak ko, diyan lang ako magkakaroon ng happiness. Diyan lang ako magkakaroon ng peace. Diba, ang iba, na actually nakaka-relate din ako kasi ganun din ako dati, magkakaroon lang ng hope for peace sa eternal life. Huwag naman ganun, kapatid. Diba na you have the perfect opportunity to have all the positive feelings that you want right now. At yan yung gusto kong maiparealize din sa inyo through stories, by sharing with you my own mistakes, my own habits na hindi pala nakatulong sa akin, at kung ano yung naging turning point ko sa buhay para ma-realize ko kung ano yung mas aligned sa truth. At paano ko nalaman na truth? Kasi it's the one that makes me feel good. It's the one that makes other people feel good. And yung good feelings sa yan yung gusto kong i-share sa inyo. That you can have that right now. And good feelings are contagious. Yan yung gusto natin, mahawa natin ng ibang tao. And if you and I have these positive feelings, yan nga, makakascade natin yan sa family natin, sa community, sa Pilipinas. 'Di ba? At kapag tayo nag-enjoy tayo niyang well-being, 'di ba? We're in a good place. That's better than motivation. Huh? 'Di ba? Kung we're in a good place, we're confident. We can do what we want to do. So, mas productive tayo sa buhay natin. Mas magiging tuloy-tuloy yung pagtrabaho natin o pag-contribute natin para lahat tayo nagtutulungan na maangat ang Pilipinas. Umpisahan muna natin sa sarili natin at sa pamilya natin. So yun yung vision ko kung bakit inumpisahan ko tong podcast na to. I know na maraming commitment ang kailangan to kasi I aim to release one new podcast every week. And sabi ko, sige, sige, go. And I really hope na marami sa inyo ang makakuha ng value dito at ma-share nyo din sa iba itong podcast na to. Ang tagline um, ng focus ko ay productivity through well-being. Lahat tayo magkaroon ng productive life at home and at work. At ang foundation niyan ay ang ating well-being.
Hi, ako ulit. Pasingit lang, parang ads, wala kayong taka sa'kin. So ano 'to, this will be our short break, 'yan, check-in kumbaga. And gusto kong ituro sa inyo mga short and sweet practices na puwede niyong magamit kahit nasaan kayo, kahit anong ginagawa ninyo, whether you're listening to this, episode or you're trying to accomplish a task or you're trying to sleep o kahit ano man 'yan. Simple practices that you can do on your own to help you with your well-being and productivity. And let's start with focusing on your breath. Sobrang helpful nito kasi kahit saan ka pumunta, dala-dala mo ang breath mo. 'Di ba? At hindi mo kailangang gumastos. And when you are focusing on your breath, you are not focusing on your thoughts. At siguro napansin nyo, no, na ang stress natin, lumalabas kapag dito tayo sa thoughts natin nakafocus. So, let's get out of our head and go into our body, particularly into our breath. So, if you're focusing on your breath, you are not focusing on your thoughts. So simple lang, you don't need to do any special breathing technique. Marami diyan, i-Google mo, marami kang makukuhang mga techniques. But most importantly, just focus on your breath. Yung sa pag-inhale mo, namnamin mo talaga yung hangin na pumapasok mula sa ilong mo. Feel the sensation of the air coming in through your nose, filling your lungs. Di ba? Yan. And then, just relax slowly. So again, hindi mo kailangang sumunod ng any technique. Just breathe naturally. At habang matagal mo tong pinapractice, mapapansin mo your breath deepens. Yan. So nagiging deep breathing exercise na. And then I encourage you to pause. Minsan maglagay ka ng mga alarm or post-it notes to remind you to pay attention to your breath. I encourage you to take 3 mindful breaths several times a day. Kung di mo kaya ng 3, sobrang busy mo, even just 1 is enough. Kasi that's enough to bring you back into the present moment and to give you 1 to 3 seconds of calmness in your mind and in your body. So gawin natin yan, practice rin natin. Just simple and natural 3 breaths. When you're ready, take your first mindful inhale and exhale. Wow, ang sarap. Grabe, na-feel ko talaga, na-clear yung mind ko, na-release yung tension sa katawan ko. Sobrang relaxing. And I encourage you to form this into a habit. Umpisahan nyo na i-piggyback ito sa mga lagi nyong ginagawa. And I recommend every time you go to the toilet, CR break, since mag-isa ka dyan, di ba? Namnamin mo yung breath mo. Let that toilet break be your reminder to do this practice. And sobrang may enjoy mo yung peace, yung calmness, yung stillness. And after that, you will feel na, wow, you feel recharged and you are ready to face the day kung ano man yung kailangan mong gawin. So, balik na tayo doon sa episode. Ngayon, sino ako? Sino ako? Yeah. So, kwento ko a little bit about my background. Nandito ako sa UK, sa Scotland na ngayon with my husband and my 9-year-old daughter. Galing ako sa Bicol, sa Camarines Sur, sa Calabanga. Itaas ang kamay ng mga Bicolano dyan. Yan. And then, nag-aral ako sa Manila. So, I went to UP Diliman, Business Administration. And after that, naging programmer ako for 6 years sa Makati, sa Accenture. And then, nang ma-diagnose yung tatay ko ng cancer sa Bicol, tapos hindi siya makalabas sa ospital pa, sabi ko,
gusto ko siyang alagaan. Plus yung mga kapatid ko, 5 kami magkakapatid. Sa abroad sila nagtatrabaho noon. So sabi ko, I want to be there for my dad. And nanay ko lang kasi nag-aalaga sa kanya. Sabi ko, para may karelyepo din yung nanay ko. So I left my job, nag-alaga. And then doon ako nag-decide bumalik sa school to take up nursing. Kasi sabi ng tatay ko, ano ba yan, Clarissa? Yung oxygen. Nilulunod mo ako. May mga kasama pang tubig. Mapapatay mo pa ako sa mga mali mo. So sabi ko, okay, aralin ko kaya kung paano mag-alaga ng may sakit. So nag-aral ako ng nursing habang nag-aalaga sa tatay ko. And it took 2 years na yan, bedridden siya, inaalagaan namin siya until he passed away. And tinapos ko yung nursing. Naging teacher ako sa nursing school. Nagturo ako sa iba-ibang provinces. Kasi aside sa school, review center lecturer din ako dati. And then, I started my business. Noong 2011, dun ako naging entrepreneur. So, 13 years na akong businesswoman hanggang sa umalis ako ng Pilipinas, hanggang dito sa UK. Yung sa personal life ko naman, yung asawa ko, yan, Briton siya. We met in the Philippines nung nagtatrabaho siya sa Shell as an engineer. Doon na kami kinasal sa Pinas. Doon na ako nanganak. And then nung lumabas ang baby namin, si Sophie, doon namin nalaman meron siyang Down syndrome. Yan. Grabe yung grief ko noon. Doon, I think, nag-umpisa yung aking mental health issues kasi di ko matanggap, sinisisi ko sarili ko. And I was grieving for the loss of my quote-unquote perfect child. Kasi achiever ako, achiever din asawa ko. Tapos di ko ma-imagine paano ang buhay ng isang bata na maraming disabilities. So yun. Tapos, nung 5 months siya, umalis kami ng Pilipinas, nag-migrate sa Australia dahil sa trabaho ng asawa ko. But after a few months, na redundant yung asawa ko. So anyway, nag-decide kami na for good mag-settle na sa either Pilipinas o UK. So ang pinili niya UK para at least, 'di ba? Meron siyang maraming career options dito plus British citizen siya. So dito na kami since magna 9 years na din. So in the process of learning how to become a mother, adjusting sa Down syndrome, adjusting sa marriage, nag-migrate sa 2 bansa. In a period of 2 years, 8 bahay ang natirahan ko. Doon ako nahirapan mag-adjust. Plus, I had my business na dati parating marami akong kasama, family, friends, colleagues. And then I realized mag-isa na lang pala ako. So doon nag-umpisa na lumalim ng lumalim yung mga muni-muni moments ko na hindi ko namamalayan, nagkaroon na pala ako ng mental health issues. And I became very unhappy with my life, very unhappy with my marriage and being a mom. I did not enjoy Down syndrome back then. I did not enjoy my daughter back then. So, madilim, madilim. That was the darkest part of my life. Pero yun nga, natutunan ko paano lahat overcome yon. Kaya I'm here in front of you to show you that kung ikaw meron kang challenge sa personal life mo, or maybe like me, nag-migrate ka din, or maybe you have goals in life, yan, gusto mo mas maging productive. How do you balance all of that? How do you fulfill your responsibilities, your obligations, your roles in life habang ina-accomplish mo yung iyong mga goals, yung ambitions mo, but at the same time, having that peace, having that quiet mind. Masasabi ko, naku grabe, ang ganda na ma-share ko to sa maraming tao. So yan, on a lighter note, yes, on a lighter note, dito sa bahay, kung kumbaga if no one is watching me, kung kami lang pamilya ang yan, tawa ako ng tawa, bungis-ngis, yan. Mahilig ako sa plants, nakikita nyo naman, paglabas mo dito, jungle yan, as in, di ba? Inaabot ako 30 minutes sa pagdilig pa lang. Mahilig ako mag-walking at exercise, yan. I aim to exercise at least 5 times a week.
And mahilig ako magbasa. Yan. So, kung gusto mo akong regaluhan, PM mo ko. Ano ang wala ka pa dyan na libro na gusto mong bili? Joke lang. Yan, libro. Mahilig ako mag-aral ng kung ano-anong courses. And mahilig akong sumayaw. Yes! Magpatugtog ka dyan. Ako, grabe. Wala nang pakialamanan. Di ba? Hataw kung hataw. Yan. So, yan ako on a lighter note. And ano naman yung mga pag-uusapan natin dito sa podcast na to? Yan. So basically, I'll be sharing with you my realizations. Sabi, kaya ngayon ang title, di ba? Realizations with Clarissa. Mga na-realize ko sa sarili kong buhay na akala ko, tama! Yung pala, mali, mali, mali. Kasi yun pala yung lagi kong nakikita. Yun ang naturo sa akin, yung nakikita ko sa paligid. So akala ko dapat ganun din ako, or ganun yung buhay, or ganun yung makakapagpasaya sa akin. Pero hindi pala. So yung mga ganong realizations and yung mga stories ko before and after the realizations, paano nagbago ang buhay ko. And I'll be sharing with you my best practices na tipong talagang ginagawa ko sa sarili kong buhay at nakikita kong ang ganda ng effect. At yung mga naituro ko din sa mga kino-coach ko, sa mga tinitraining ko. Because that's what I do as well. I give workshops. Yan, sabi ko, grabe, ito yung mga nakakaantig sa mga tao. Ito yung may mga lasting effects. Hindi lang yung tipong may impact lang during the session. After ng session or workshop, wala na. So, yun yung mga gusto kong i-share sa inyo. And then, syempre, mga tips. Yan, mga some techniques, some strategies. But more importantly, yung way of life. Yung way of life. Hindi theories. Diba? Kasi pag theory lang, mababaw. I want to share with you how you can incorporate these things into your daily life. Na mararamdaman mo, mararamdaman ng mga mahal mo sa buhay at ng mga tao sa paligid mo. Mararamdaman nila yung transformation from within you. So kung meron kayong mga naiisip na topics, go! I-message mo ko. Yan, you can go to my website, clardooncoaching.com. You can leave a message there. You can connect with me on social media at Clardoon Coaching din. You can suggest topics or mag-send ka ng mga questions na gusto mong i-address ko sa mga podcast episodes natin. And you can also email me. Ilalagay ng team ko yung email address sa baba nitong podcast notes. And that's it for now. I'm happy to be here and I'm super relieved na hindi ako nag-collapse. Kasi ang iniisip ko na before, grabe, paano yan? Ninenervyos ako, o, di ba? Buhay ako, buo. And I'm looking forward na magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode. See ya! Thank you so much for listening to Realizations with Clarissa today. I'll be back next week with more well-being, relationship, productivity, and quiet mind tips to help you get the most out of life. For now, please remember to follow and subscribe. Please share the podcast with your friends o kung sino man na alam mo na pwedeng matulungan ng podcast na to. I'd also like to invite you to get your instant access to Life by Design, which is a goal setting and self-coaching workbook. Nasa website yan at nasa show notes, nasa description sa baba yung link where you can download it. Sobrang helpful. Imbis na magpa one-on-one coaching kayo sa akin on what you really want from life, nasan ka ngayon sa mga goals mo, paano mo malalaman kung nagpa-progress ka, ano yung mga kailangan mong gawin para mag-progress ka, ano yung mga strengths mo, ano yung mga step-by-step na kailangan mong gawin. Ako, i-download nyo na lang yung workbook na yun at sagutan nyo, lalo na malapit ng magbagong taon. Diba? So, this will help you to really find clarity kung anong klaseng buhay yung gusto mo talaga. At very importantly, matutulungan ka nito na malaman mo ano yung mga iba't ibang bagay na importante sa buhay mo in different areas of your life. Hindi lang sa work. Kasi usually, nagkakaroon lang tayo ng goal setting para sa work natin
oh, kulang. So this is a holistic approach to designing your life. So that's free. Please download it right away and answer it before mag-New Year. Okay? And I'd also like to invite you to a free webinar. Yan, meron tayong webinar sa December 20. Ang ganda ng title. Paano ba magsimula ulit? Oh, yes! Tamang-tama para sa bagong taon. So, just click the link dito sa description sa baba para makaregister kayo sa webinar na yan. So, malaking tulong yan para magkaroon kayo ng live workshop para aside doon sa nasa Life by Design workbook, mag-guide ko kayo kung paano ninyo kumbaga i-finish yung 2024 strong and start 2025 even stronger. So, kita-kita tayo doon ha. And let me know kapag na-download nyo na at nasagutan nyo yung Life by Design. Love you and have a great week.